Kabayan, kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan. Nagbabalik ho ang programang Kabayan at sa puntong ito ay makakausap naman natin ang spokesperson ng Department of Social Welfare and Development, DSWD. Walang iba kundi ang masipag na ASEC, Assistant Secretary si Irene Dumlao. ASEC, good morning again sa programang Kabayan naman today. Hi Sir Danny, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong pong programa. Okay, unang-una alam ko papunta si Presidente ngayon dyan sa Pampanga para bisitahin itong gumuhong di ba? Gusali, no, na 3 na ngayon ang kumpirmadong patay at papunta rin si Secretary Gatchalian. Ano bang tulong ang ipapaabot natin as far as the DSWD is concerned doon sa mga napinsala nitong malaking pagguho o trahedya? Well, tama Sir Danny, syempre isa sa mga mahalagang intervention ng DSWD ay yung psychosocial first aid. Mm-hmm. Kasi po hindi inaasahan itong insidente na ito at talaga namang din nakapagdulot ng trauma at ng anxiety doon sa mga naapektuhan. Lalo na din doon sa kanila pong mga pamilya. So yung ating pong mga social workers agad po na nakapag-provide nitong assistance na ito. Kahapon din, nag-profile na yung ating pong mga social worker ng Field Office 3 para ma-determine natin ano yung kaukulang tulong na maipapaabot. Kasama sa mga intervention, Sir Danny, of course, yung financial assistance kasi syempre yung kawalan ng hanap buhay, yung livelihood ay talagang malaking epekto ito doon sa kanilang psychosocial functioning, yung normal psychosocial functioning nila. And of course, yung pangangailangan para sa pagkain ay dapat din natin agarang matugunan. Kaya magpo-provide din tayo ng ready-to-eat food at family food pack po sa kanila. Yung ilan po doon sa mga naapektuhan, yung na-rescue, yung taga Bulacan ay na-assist na natin na makauwi kagabi. Mm-hmm. But yung ilan po na from Samar and from Camarines ay nasa temporary evacuation center ngayon sila sa Balibago Barangay Hall. Mm-hmm. At doon nga po patungo si Secretary Rex Gatchalian ngayon. He's on his way actually. And then doon po ay pansamantala muna natin sila na i-accommodate, ibibigay yung kanila pong pangangailangan habang hinihintay po yung araw ng kanilang biyahe pauwi sa kanila pong probinsya. Yung mga taga-Samar, sabi mo, ito, mga construction worker na destino diyan sa building na yan? Ganon? Yes, opo. Yung pong mga nagtatrabaho doon ay mula po sa ibang mga probinsya. I see. So, ibig sabihin, for now, aside dun sa, let's say, cash assistance tsaka mga food packs, na talagang lagi naman ibinibigay ng DSWD sa mga ganitong trahedya, yung psychosocial, yung tungkol dun sa syempre, na-traumatize karamihan dyan lalo na 3 namatay at meron pang 17 na missing. ASEC. So, let's say, in terms of yung siguro yung post-traumatic, meron ba kayong counseling na ginagawa? DSWD ba yan? Yes, tama. Yun nga yung kahapon, yung mga social workers natin na nagtungo dun sa site, yun po yung unang ginawa, yung pag-profile, yung pag-administer ng psychosocial first aid. Kasi ito talaga yung mahalagang intervention natin. Na-shock yan na-shock, di ba? Yung insidente ay hindi inaasahan. So yung pagkabigla, yung pag-worry, yung fear, kailangan ma-process natin yon. Kaya kinausap po ng ating mga social workers. At sabi ko nga, yung bahagi yon, yung counseling, pakikipag-usap sa kanila, bahagi lahat po yon ng psychological first aid. Oo. Ikaw ba personally, will you be there? Kasi for now, naririnig ko yung mga kwento ng mga ibang mga kamag-anak ng mga biktima. Parang ang tagal daw ng assistance at saka ang bagal daw ng retrieval, yung rescue. In terms of support from the DSWD, siguro yung pagkalinga, hinahanap nila yung gano'n na wala daw humaharap sa kanila. ASEC. Kahapon po, yung ating pong mga social workers ay nandun po sa area, kausap nga po yung mga biktima, yung mga na-rescue, pati na rin po yung kanila pong pamilya.
In fact, we could send photos, Sir Danny, para makita niyo po sige. talagang Please. nakatutok po ang aming pong ahensya. Tumutulong po kami sa lokal na pamahalaan and other government agencies to ensure that the immediate assistance ay extended po sa kanila. At Okay. sabi ko nga po, nagpapatuloy po yung pagpo-provide natin ng assistance ngayong araw. So yung tatlo, kumpirmado na, no? May namatay, meron pa 17 missing. I hope naman wala na sanang madagdag dyan sa mga nasawi, no? Ano ho, yung, let's say, yung katulad sa mga burial expenses, kayo ho ba ay tutulong din doon, ASEC? Well, yes. Bahagi po yan ng ating assistance to individuals in crisis situation. Kaya ito ay magiging bahagi ng tulong na ipapabot natin doon sa mga pamilya ng mga nasawi. Sir Danny, hindi po natin, of course, nalulungkot tayo. Hindi natin inaasahan na ganito nga po yung Tama. pangyayari. But kami po sa DSWD, alinsunod na rin sa kautusan ng Pangulong Marcos Jr. na tiyakin na handa tayo na magbigay ng kaukulang tulong sa sino man na makakaranas ng crisis, ng emergency, na makaranas ng sakuna, ay dapat nakahanda tayo na tumulong. ASEC, anong oras pa expected si Presidente doon sa Balibago, Angeles City? At saka si Secretary Gatchalian? Well, Secretary Rex Gatchalian is on his way. Okay. Kasi kagagaling nila sa Delpan, no? Oo, yung nasunugan naman, yung nasunugan. Nasunugan doon sa barangay, doon sa Binondo, no? So, nasa Delpan sila. Galing sila kanina doon, mga alas 9, nag-distribute din sila ng financial assistance. Okay. And after that ay nagtungo na po si Secretary. So, anytime now, Sir Danny, makakarating na po si Secretary Rex Gatchalian sa Balibago Barangay Hall, na kung saan nandun po yung ilan sa mga na-rescue na mga workers doon sa gumuhunggon sa Ano ba to? Sabay sila? Kasi para doon sa mga nakikinig at doon naghahangad din ng kanilang makahingi ng tulong. Kasabay na niya si Presidente, mga ganong oras, anytime? On that information, hindi po natin, hindi po tayo nakatanggap ng details on that. But we're certain that the Secretary is on his way naman na po to Balibago. Okay. Yeah, he's 15 minutes away from Balibago Barangay Hall. Okay. Bago kita bitawan, syempre punta muna ako sa isang topic natin, no? Yung tungkol dito sa mga TNVS natin, yung mga at saka taxi riders natin. Di ba kahapon ay meron kayong mga payment uli na ginawa, schedule dyan sa Convention Center sa Pasay City, yung 5,000 na cash aid. So far, kamusta naman ang nangyari? Well, tama po. Actually, dalawa yung payout activities natin kahapon, Sir Danny. Isa ay para dun sa mga angkas drivers, ginanap yan sa Palacio de Maynila. Nagtapos po kami mga around almost 7 p.m. na kung saan meron kaming na-serve na mahigit 7,600 na mga drivers. Doon naman sa SMX MOA na kung saan ang mga na-serve naman doon natin ay mga Grab and Move It drivers. Nasa mahigit 17,000 naman po na mga drivers yung na-serve. So, today, magpapatuloy din po. May karagdagan pa na payouts. And for this week, meron pang mga additional drivers na masuserve din naman sa Kamaynilaan. Meron na lang yung mga konti, Sir Danny, yung mga tricycle drivers at mga jeepney drivers na hindi na-serve nung nakaraang buwan, ay inarrange po natin na makatanggap naman ngayong linggo. Likewise, may mga malilit pa na mga transport network companies who will be conducting also their payout events this week. Bali, ito ba yung first round pa rin to? Ito yung mga parang leftover, yung mga hindi pa nakakatanggap. So, ibig sabihin, nira-round up nyo na lahat yung mga hindi pa nakakatanggap. Hopefully, by next week, matapos na lahat ng drivers in the different platforms. Yes, Sir Danny, tama ka po dyan. Talagang tinatapos na lang natin yung mangilan-gilan na lamang po na mga drivers na hindi pa rin po nakatanggap ng kanilang cash relief assistance. Okay. So at least meron tayong asahan para dun sa mga at saka siguro may announcement naman kayo kung saan yung mga payout, 'di ba, venues? Tama po. Lahat po ng mga mga announcements hinggil sa nagpapatuloy na distribution ng cash relief assistance ay makikita po sa official Facebook page ng DSWD. Nakapag-post na po kami dyan kung saan yung mga venues para sa
isasagawa na karagdagang payout activities for PUJ and tricycle drivers on Tuesday, Thursday, Friday, and sa mga susunod pa po na araw. Ayun, okay. Sige, basta makikibalita kami lagi, Asek, doon sa developments. At saka yung syempre, yung nangyari dyan sa Balibago, baka meron pang announcement later on. Thank you, Asek. Yes, Sir Danny, we'll definitely provide additional information. Maraming salamat po. Magandang umaga. Okay, good morning. Yan ho si Asek Irene Dumlao, spokesperson ng Department of Social Welfare and Development. Tuloy-tuloy na tayo sa programang Kabayan at sa puntong ito ay alamin naman natin dahil nagkaroon ng raid ang PAOK at saka NBI dito sa planta ho ng isang steel company, Sanja ito, Philippine Sanja Steel Company dyan sa Misamis Oriental. Medyo nagkaroon ng displacement yung ibang mga manggagawa.